So let's all pray our favorite prayer at the feast. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Together, let's pray. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings. So I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen, amen, amen. Let's honor God's word. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. We've been talking about rest, Sabbath. Pakisabi nga po, Sabbath. There's this passage in the Bible during Sabbath. Kasi para sa Jews kasi, sa kanila that time, pag Sabbath, bawal mag-work. Kasi talagang bawal talaga mag-work. May isang Sabbath, gutom na yung mga disciples. Tapos may nadaanan silang land of wheat. So can you pick wheat? Can you pick wheat on Sabbath? The answer is really no. Hindi pwede yan. Pero tingnan yung ginawa ni Jesus. At about that time, Jesus was walking through some grain field on the Sabbath. Very important yan. His disciples were hungry. Pakitignan ng katabi, mukhang gutom ba? May sotanghon po tayo dyan, ha? Anli po yan, ha? Naganganda. Kahit kung maubos siya, magpaluto pa tayo. Sige lang. So they began breaking off some head of grain and eating them. But some Pharisees saw them and protested. Look, your disciples are breaking the law by harvesting grains on the Sabbath. Alam nyo, to be fair naman, sa mga Pharisees, talagang for them, Sabbath is not to do anything. Walang gagawin. Ito yung problema. They made the Sabbath, the law, as a weapon. Talagang naghahanap sila ng mali. May kilala kang ganyan, naghahanap ng mga mali. Lahat ng bagay, mali. So iniipon nila lahat ng mali ni Jesus. Bakit? Siniset up nga nila para patayin. So si Jesus, sabi niya, tama na. Hindi yan ang purpose ng law. Hindi yan ang purpose ng Sabbath. Nagginawa ang mga laws para mag-love ka. That's why Jesus is the fulfillment of the law. Si Jesus yan. Lahat na makikita mo, lahat, kung feeling mo parang offended ka sa mga laws ni Moses, at the end of the day, nagmahal ka ba? Kaya pakitignan ng mga katabi, puro law ba yan o puro pagmamahal? Diba? Ako sa mga parent na mga nandito, sa mga magulang na mga nandito, may laws ka. Pero alam mong mahal mo yung anak mo. Hindi pwedeng puro love yung anak mo. Kailangan may laws ka rin. Diba? Sila Javi, mga bata, ganyan talaga. Kailangan mo lagyan ng law. Kasi kung di mo lalagyan ng law, kakainin lahat. Pati mga wire ng ng mga electric fan, ay naku talaga, ilalagay nila yung mga daliri, si Chippy, yung 1-year-old, favorite niya yung mga wire namin. Parang, what will I do? Parang ganyan. Kailangan may law. Pero hindi rin puro law. Kailangan marunong rin magmahal. And Jesus was declaring, tama na yan. Puro kayo law. I am the fulfillment of the law. A new king is in town. And his name is Jesus. My question is this: who is the king of your life? Kaya may term, di ba? Alipin ng, di ba, alam? Parang pare-pares lang tayo alipin ng salapi. Bakit? Kasi talagang trabaho. Nangangabayo talaga magtrabaho. Nakakalimutan na ang pagmamahal. Nakakalimutan na ang kalusugan. Nakakalimutan ng matulog. Alipin ng jowa. May kilala kayong ganon? Wala ring jowa. Pwede rin. That's why allow Jesus to be king of your life. That's why my one big message tonight is this: God is giving you real rest. So,
Allow the Lord to speak to you right now. Kasi baka stress na stress ka sa dami ng plano mo sa buhay. Sa dami ng kabisihan mo. Na, Lord, ito ba yung mangyayari? Aabot ba o hindi? May mga ganun ba? Aabot ba ako sa quota ko this month? Ano ba? Magre-resign na ba ako? Hindi pa. Diba? Pupunta ba akong feast? Umuulan o hindi? Allow the Lord to speak to you right now. You know, my dear child, I want to give you real rest. Diba, may mga kilala kayo, pagkatapos magbakasyon sa Boracay, pag-uwi, pagod na pagod. Parang doesn't make sense. Kasi hindi siya nagpahinga eh. Nag-laptop siya sa beach. Ganon ang ginawa niya. Allow the Lord to give you real rest tonight. Put your hands over your heart and allow the Lord to massage it. Allow the Lord to touch your heart. To bless your heart. And Father in heaven, we lift up to you every person here in this feast tonight, and I lift up to you every person online. And my prayer, Lord, is just fill our hearts with your love. That's all we need, your miracle tonight. All of this, we pray in Jesus' name. Amen. 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 Let's give the Lord a big hand, everybody. Thank you, God. Amen. Sige. Before you sit down, can we turn on the lights, please? Can we turn on the lights? Yan, thank you, Flex. Tayo-tayo lang naman nandito sa feast. Kung walang tao sa harapan mo, pwede bang pumunta ka doon sa pinaka-walang tao? Sige lang, go. Tayo-tayo lang naman nandito. Sige lang. Move lang din po. Kasi ang hirap naman kung nandito, mag-isa lang nandun. Tapos gano'n, isa lang doon. Sige lang. Tapos the rest, pwede na po kayo mo po. Maraming salamat po. Ha? Thank you. Ayan. Naalala ko tuloy yung mga Feast Salcedo circa 2012. Ganito lang po kami dati, no? So, yan. Sige, salamat po sa mga gumagalaw. Sa mga hindi po gumagalaw dyan, wala lang. Sige lang, relax lang kayo dyan. Alright? So, thank you so much again for being here. Kayong dalawa doon, pwede dito na lang kayo. Ang hirap gumanon eh. Masyadong malayo. Sige na. O gusto nyo mag-date. O, doon na. Pero lang. Yan, move na kayo. Nikki, okay ka lang dyan? Sige. So, gaganon talaga ako sa'yo, ha? Okay. Kay, okay ka lang dyan, Kay? Anong ginagawa mo dyan? Ika-text ka? Feast nga yan. Mamaya na ka mo. For those who are here, for those who are listening online, please share this message, like, and subscribe. And of course, give here at the feast. Support the feast in any way that you can. And of course, if you give here at the feast through any of the means here, please send us a copy of the deposit slip, and we will account it accordingly. Huh? So, there. God is giving you real rest. Can we give a big hand to Brother Ronald last week? Diba? Nakaka-bless naman. Pasensya na po at sobrang emergency. Kasi last week po, bigla akong pinatawag ng wala sa schedule ko. But I was asked to facilitate a MANCOM. Imagine mo yun, a MANCOM for carrier. Alam mo yung mga tingin na po ako ng tingin ng mga aircon ngayon. Kung carrier ba? Yan, Daikin. Kalaban yan. Di biro lang. So may carrier. So the president of carrier called our company to ask them to facilitate their MANCOM meeting with them. It was a fruitful meeting naman, no? So if your appliances are carrier, Idea, Kondura, my client wants to say thank you sa lahat ng binili niyo. Kung di naman, i-consider niyo yung mga produkto na yan para may trabaho pa rin ako, no? So, salamat. So, in the past 5 talks, we declared that there is a solution in this pandemic of stress. Pakitignan ng katabi, mukhang stress ba? Itong araw lang na ito. Itong week lang na ito. And the solution of this pandemic of stress is called Shabbat. Pakisabi nga, Shabbat. Yan. Dapat may konting laway. Shabbat. Diba? Shabbat. A rhythm of rest and relationship. The fact is this, that many Christians don't have a rhythm
May kilala kayo nagtatrabaho ng Monday, ng Tuesday, ng Wednesday, ng Thursday, ng Friday, ng Saturday, ng Sunday. Friday pa lang, talagang iniisip na yung Monday. Diba? Tapos Sunday, may mga laundry pang gagawin. Ayaw magbayad ng laundry kasi nga, sayang yung pera eh. Hindi sayang yan, ipalaundry mo yan. Do you know the global average for burnt out? Pag sabi mong burnt out na, the global average is this. It is at 45%. Grabe! Burnt out. Mas lalo nung Friday. Alala niyo ba sa mga nagtatrabaho dito? Kung ano nangyari nung Friday? My background before I'm a speaker, my background is IT. IT po ang background ko. Ang dami ko pong, hindi man marami, may mga 2 or 3 group chats ako sa mga colleagues ko dati na IT. Talaga na ingay ng chat group namin. Kung ano-ano mga senaryo pinag-iisip namin. Kasi nga, because of the update, alam niyo na yung nangyari, di ba? May update na sa security firm na ito na hindi ko napapangalangan na CrowdStrike. So nagkaroon silang problem doon. Nasa internet naman yung mga details na yan. Talagang worldwide. Cost conflict, walang napasweldo, may mga ganito yung mga screen nila. Kung hindi nyo na-experience to, ibig sabihin naka-Mac kayo, ha? Mayabang. Pero yung mga hampas lupang naka-Microsoft, ito yung nangyayari. Tapos, ano yan? Mga nasa MS Teams pa rin, affected kayo. Ano ba yung mga nandun? Airports, my gosh. Banking, hindi makalabas ng sweldo. Kaya may mga memes akong nakita, nakakatawa yung mga memes. Ang bilis talaga ng Pilipino. Sabi ng Pilipino, yung blue screen daw na gusto natin ito. Diba? The blue screen that we got. O, diba? Galing talaga ng Cosmopolitan sa mga trabaho na yan. Tapos yung Blue Sphere sa Las Vegas, ito daw nangyari, di ba? Kawawa naman. Talaga nagka-blue screen. Tapos si KitKat, yung chocolate company, di ba? You deserve a much-needed break, di ba? A needed restart. Have a break. Have a KitKat. O, di ba? Napakaganda. Then, my brother showed me something very, very interesting. Sabi niya, Kuya! Alam mo ba, kasi IT rin yan, engineer yan. So may mga field din sila, yung mga sinusundan yan, mga pang matatalino lang. No? So, yan yung sabi niya, Kuya, alam mo ba yung mga affected airlines? Sabi ko, anong mga affected airlines? Sabi niya, Delta, Spirit, tapos meron pang United Airlines. Sabi ko, ano ngayon? Pero alam mo ba yung isang airline sa Amerika na hindi affected? Sabi ko, wala, hindi mo ako familiar eh. Southwest. Sabi ko, bakit? Kasi kuya, ito pa rin yung ginagamit nila. Windows 3.1. Sinong inabutan ng Windows 3.1? My gosh, wala na. Windows XP na ba kayo? Windows 10, yan si kuya sa likod, Windows 3.1. Ito po, alam niyo, wag niyo pong i-judge ang Southwest Airlines. Ito po ang computer ko. Dati, picture na lang po ito sa internet, ha? Ito po ang picture ng computer dati. Yan po, may CPU po, may screen. May CPU pa rin naman ngayon. Tapos yung screen na yan sa likod, napakalaki po yan. Hanggang kabilang street po yan. Tapos may disket po. At medyo upgraded na nga ito dahil may CD na siya. May lagyanan ng CD. Sino sa inyo nagbo-burn ng CD dati? Nero? Okay. Tapos may pa eh. Ito, ano bang tawag dito? Yung floppy drive. Matatanda na rin mga nandito. Kunwari lang, hindi ko alam. Tapos, ayan. Ano bang tawag dito? Scanner ba yan? Fax? Hindi. Scanner na yan. Scanner yan yung fax. Iba yung fax eh. Baka nandito pa yung fax. Huwag niyo pong i-judge yan, pero kasi, at Samsung ba yan? Samsung nga, no? Parang Samsung. Ito po ang computer na nagpag-graduate sa akin sa college. Ha? So huwag niyo pong i-ismulin yung mga ganyang computer. At ang internet po namin dati, bago ako makakonect sa internet, may
Tapos sinatsaga po namin yan. Kaya Mateo, kung nakikinig ka ngayon, yung konting-konting 5 seconds wala kang internet, huwag kang magagalit. Hindi mo alam ang pinagdaanan namin dati. Di ba? 5 seconds. Walang internet! Sira internet! Sabi ko, hintay ka lang, hindi mo alam yung sinasabi. Kasi bilang umiikot-ikot yung pinapanood niya siguro Netflix o ano man di ba? So, yan. Sobrang burnout, global average, 45%. Pero in the Philippines is worse. According to Deloitte, ito daw tayo, millennials experiencing 63% burnout at 70% for Gen Z. Hindi po namin study yan. Study po ng Deloitte. Kung sino ka man. Kalahin mo, wala ka pang ginagawang trabaho, stress ka na, Gen Z. Hoy, 1 month ka pa lang, ha? Hoy. Diba? And you know, while looking at this statistic that we've researched, you know, I've been working with HR. Yan ang trabaho ko Training ako Training field ako. So, ang kausap ko, HR po ang kausap ko. Tapos yung mga HR in different companies, totoo to, brother. Totoo to, Sir John. Paano malalaman? Madalas daw yung mga empleyado tulala. Sa trabaho. May kilala kayong ganon? Ako, talala. Kasi nakatulala lang. Tapos may yung stage 1, tulala. Stage 2 yung parang, pagod ako Diba? Nag-type ako ng mga 10 reports siguro. This 1 year, 10 reports na gawa ko. Parang naglo-long ng vacation, yung katawan. Tapos mamaya-maya, ayan na. Naramdaman mo na, tinatamad na pumasok. Yes, ayan na, naghahanap na sa job street. Tapos mamaya-maya, dami ng email galing kay Lina. Kilala si Lina? Di ba? Dami mong email kay Lina bigla. Si Lina pa rin ba? Si Lina pa rin, di ba? Tapos until nagde-decide mag-resign. Alam niyo po, tayo lang naman nandito. Hindi ito ang design ni Lord talaga. Tatrabaho, mabubuhay, magtatrabaho, mamamatay. Buhay, trabaho, patay. Imagine mo, the moment you wake up, you're closer to death. Hindi naman the moment you wake up, the more that dito ka sa kabila The more you live. No, the more, bukas pagising mo, pakitignan ng katabi mo kung magigising ba. Sana naman, di ba? Yung paggising niya, it's closer to death. That's why, if you're not happy with work, sayang. Sayang. Pakisabi sa katabi, sayang. That's why Jesus paints his idea of rest in Matthew. Sabi ni Jesus, ganito dapat in dealing with stress. Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your soul. Pag sinabi niyo pong yoke, ito po yung itsura niyan. Ha? Baka iba sa inyo, alam na ito. Ito po ang isang yoke. Alam niyo yung audience po ni Jesus that time, alam yung ibig sabihin. Pag sinabing yoke, ito po yung na-imagine kagad nila. Sige, next slide. Yan. Ganyan. Alam na alam ni Jesus sino yung audience niya. Sino yung audience niya? Siguro farmer. Siguro yung audience niya that time. Si Matthew nasa likod, nagsusulat. Lahat ng mga ito. They understand what he meant. But this is the yoke. Alam nilang yoke trabaho. Pero kailan ba magiging magaan? Kaya this question was asked, can you rest while carrying a yoke around your neck? Nagtatrabaho ka Paano ka magre-rest kung nagtatrabaho ka? Paano yun? Pwede ba yun? Parang ang bigat-bigat ng trabaho mo, pero nagre-rest ka. And Jesus was telling them, it is possible. Why? Because it is not your yoke you're carrying.
It is my yoke. Alam niyo, pag pinagawa ng Diyos sa inyo, yung trabaho, parang hindi siya masyadong trabaho. If parenting ka, if yung nagmamahal ka ng asawa, minsan, I've seen this firsthand with my wife, kay Angela. She's a wedding coordinator. So, ang trabaho niya, to help the couple hanggang ikasal. Ang dami na po naming couples na hindi umaabot sa kasal. Sa preps pa lang, away na. Pagdating ng wedding, hindi na umaabot doon. Ang latest count namin is 1 week before. Pero may magbe-break yata ng record. 1 day before. Yeah, inaayos pa niya ngayon. So, hindi namin alam. As in, currently. Ang bigat. Bakit? Kasi kailangan mo, again, meeting and marrying the person you love forever is one of the greatest blessings and greatest burdens that you will have. Alam niyo yun, pag nag-break bago na mag-wedding, ay, nagpapasalamat ako kay Lord. Bakit? Imagine mo, kinasal kayo, tapos hindi pala kayo. Patay. Mas mahal. Yan yung mga unang nasa divorce. Hayop ka. Inuuna mo pa yan. Kasi nga, kinasal, bakit mo, diba? Ang daming pagdidesisyon, kailangan talagang wide open eyes ka with everything. Anyway, yan lang naman ako. Sinasabi ko lang naman yan. That's why the Lord is telling you, take my yoke. My yoke. God is not removing our burdens. He wants to replace them. Alisin mo yan. Hindi para sa'yo yan. Ha? Ito yung yoke ko para sa'yo. Real rest is in the absence of burdens. Hindi po talaga. Imagine a life without problems. Pwede naman, gusto niyo ba? Yung wala ng problema, sin totoong 0%, wala na. Sige. Ihanda ko na rin ang plan ninyo. St. Peter plan ninyo. At ang Loyola plans ninyo. Di ba? Yun yung life without problem. Kasi walang ganon, besh. Wala naman yung araw-araw babakasyon ka. Araw-araw, nasa resort ka. Tapos pagpupunta mo sa resort, ito pa yung resort mo. Ito yung slide sa resort mo. Diba? Tawang-tawa talaga ako dyan. Nung ginagawa yun, sabi ko, Lord, talaga ba hindi na ba tayo nag-iisip dito, Panginoon? Sino nakakita nito? So, ginagawa natin, sinarado na po ulit. No? Update lang po, sinarado na po yan. Sa Quezon City po yan. At ang bilis po talaga ng utak ng Pilipino, no? Talagang gumawa ng PW slide. Woo! Diba? Parang Lord, bagang antindi. Tapos may nakita din ako. Baka marami sa inyo gusto dito na lang magbakasyon. Sa next, and yan, maraming sabi ko, may ganyan palang resort. Makapunta nga dyan. Curious lang naman ako kung ano man siya itsura dyan. Di ba? Sa Lawag. Yeah, kung saan man yan. Beach resort. A study was made between retirees. Pakisabi nga, retirees. May nagre-retire ng 55, may nagre-retire ng 65. O yan. Ito yung dalawa. So, 55, 65. Ito yung study na ginawa. Yeah, retirement, 55, 65. Yung mga nagre-retire daw, those who retired early, Mama, kailan ka nag-retire? 55 ka ba nag-retire? 52, mas maaga pa. Hindi ka dito kasama, ma. Si Papa retired 65. 67 because of his sickness naman. Kaya naman na dedo na siya. Pero feeling ko kung nag-retire si Papa mas maaga, baka mas maaga na dedo yun. Those who retired early increase their risk of dying in 10 years by 37%.
Ito yung mga again, hindi ko sinasabing huwag kayong mag-retire. 75 na, Lord, ayoko pa mamatay. Hindi ganon. Yung nag-retire ka na, tapos wala ka nang ginawa. Hindi ka na pinagpawisan. Wala lang. Pagising mo sa umaga, wala lang. Tulog ka na sa gabi. Kasi at least kahit papano, itong phase natin na ito, sana no pagising mo, bro, ikaw, pagising mo, diba may ginagawa ka naman? May trabaho ka naman. Business. Anong ginagawa mo, bro? Ba't parang nakatingin ka sa kanya? Ba't boss mo ba yan? Sinama mo? Sa accounting. You're an accountant. So pagising mo sa umaga, at least, ano ba, balanse ba ako mamaya? Ano ba yung report ko? Diba? Iniisip mo na. So may gagawin ka. Ikaw. Accounting din. Babalik ka pa sa trabaho mamaya, di ba? May mga SGV ba dito? Wala na yung mga SGV friends ko eh. May mga SGV umaatin ng Fee Salcedo. Pagkatapos mag-fees, balik pa sa trabaho. Titindi ng mga yan. Sino ba ba? Doreen. Si Doreen po, may-ari po siya ng hospital. Nagmamanage siya. Si Doreen po, siya po nagmamanage po siya ng hospital na basta yung pagising mo, yung alam mo may gagawin ka. Silo, kumusta yung hospital niya? Okay naman? Diba? Ha? Nakakatawa. Sino dito pinauwi ng maaga sa office? Pero pinauwi ng umaga, maaga. PNB nagpa-uwi 4 o'clock. BPI, ano sa pauwi? 3 o'clock. Sino yung mga hindi pinauwi? May mga pinauwi 5 o'clock. Boss, uwi na talaga eh. Di ba? Sino ba? Sino ba nga hindi pa? Di ba kaya marami na umuwi, hirapan sumakay. But at least pagising mo, may gagawin ka. Kikita ka. Flex, ikaw. Di ba? Hindi ko na sasabihin to, pero may mga kaibigan kami tatrabaho sa Pogo. Imagine mo yun, wala silang gagawin. Thank you, Lord. Imagine mo yun. A comfortable life will make you weak. Only burdens can make you stronger. Kaya please, if maraming pinagdadaanan, just tell the Lord, Lord, salamat. How can it be light? Eto na. The burden you carry should be a burden. Wala to sa slide, so please, pakitandaan to. The burden you carry should be a burden of love. Hello? Kaya si Brick, feeling ko, habang naglalakad siya sa baha kanina, di ba, lit-lit yung babae. Actually, pag ikaw talaga nandun, hanggang dito lang talaga yung baha. Hanggang dito yung baha, sa kanya hanggang dito. Late lang niya eh. So, pero, lalakad siya. Pero tingnan mo, andito siya. Why? That's a burden of love. And when you love, by its nature, is a happy burden. That's why every time I give talks for the past 12 years here at Fee Salcedo, I've been telling them, love your work, love your work, love your work, love your work. Why? Because love by nature is a happy burden. Hindi naman ibig sabihin, mahal ko yung mga anak ko, di ba? Burden ko din yung mga yun. Hindi po biro na natulog ka, na mahimbing, paggising mo, may 2 batang nakapatong sa'yo. Burden yun. Ang bibigat na po nila. Nasanay lang sila. Na pag nagising sila sa hating gabi, they will go to our room and then wala namang space. So, pupatong na lang si Javi sa akin.
So, nandiyan si Javi sa akin. So, anong gagawin ko pag nagising ako? Ilalapag ko siya. So, saan ako? Doon sa kwarto niya. Doon ako natutulog. So, ganun, happy burden! Kaya pag yung ginagawa mo, hindi ka happy, ang bigat. As ang gulo ng isip mo. Pag magulo yung isip mo, mabigat, hindi ka nagtatrabaho ng maayos. Parang itong promo sa SNR, sabi ng Nutella, before 449 siya. Now, 449. Sabi ko, parang di ba? Parang, ano ba? Naglolokohan pa tayo dito. Pero at least, sinasabi lang niya, wala kang discount. O, di ba? Bilhin mo na yan. Ako naman, parang, di ba? SNR, kamusta ba kayo? Okay lang kayo? Nakakatawa. That's why the Lord is telling us, for my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light. Pakisabi nga light. Pag sinabi mong light, ano yan sa Tagalog? Magaan. Pero ano pa ibig sabihin ng isang light? Ilaw. Liwanag. Pag sinabi ni Lord, my burden is light, when you carry His burden, magaan. And when you carry His burden, may liwanag. Kaya kung magulong-magulo ngayon ang mga desisyon mo sa buhay, ask the Lord, Lord, how can this be light? And that's why the Lord is telling, carry the yoke upon you and learn from me. Because burdens are not meant to be carried alone. That's why later when you worship, it is you giving your yoke to the Lord. And the Lord is telling you, this is the yoke that is for you. Jesus wants to carry your burden with you. One of my favorite stories of all time. Hindi ko rin alam bakit naalala ko to at this time at hindi ko rin talagang sinakto ni Lord na ganito lang kababa yung attendance natin physically tonight. Because I started the feast like this. 12 years ago. Di ba? Wow. Payat. Ang payat. Hindi, ako pa rin yan. Ano yan? Tignan niyo po. Ito, yung karga ko, yan po yung, ito pa rin po yan. Yan. Bakit dalawa? Kasi gusto ko 2 TV na kaganon eh. Wala pa po akong TV doon sa likod. Actually, nireplace na po namin ng mas malaki TV sa likod. Bumili kami ng parang stand niya. Pero dati yung TV na yan, same size lang ito, 2. 2 ang karga ko, 2 TV. Tapos may mga projector pa po. Hindi ko afford ang isang LED. So ano meron? Projector. So may projector ako sa likod. So pag kunyari, 7:30 ang feast natin, nandun ako sa venue ng 3. Nag-aayos na po ako ng kable. Hindi ko po kilala sila Zenetics that time. Wala pa akong Charlie, wala pa akong Raymond that time. Ang meron lang ako, yung kapatid ko, si Adrian. Bakit? Wala siyang choice, kapatid ko siya. Di ba, Adrian, sumama ka sa akin? Yes, kuya. O di ba, sama siya sa akin. Tapos kami, si-set up namin yung mga cable na yan. Tapos lalagyan namin ng scotch tape. Bakit walang scotch tape to? Di ba, lang. Iba naman, tinignan ko sa scotch tape. Tapos lahat ng yan, talagang inaayos ko. Tapos yung mga upuan, inaayos ko po talaga yan. Why? It's a burden, and I love it. Nalala ko, there was a time talagang pawis po ako niyan. Bakit? Kailan lang magbubukas ng aircon? An hour before. And nandun ako ng 3. Imagine mo, 3 to 6:30, wala kang aircon. Ikaw nag-aayos ng upuan. Ikaw nag-aayos ng kable. Ikaw nag-aayos ng stage. Tapos mamaya-maya may darating na magdadala ng sound system. May darating na worship team galing trabaho. May gagaling si Carlo Fernandez. Gitara lang ang dala-dala. Tapos kakanta. Tapos it was very, very simple and very, very light. And the burden was there. But in my heart, Lord,
Gusto ko nang bumalik sa Accenture. Talagang ano ba to? Burden is light. Talagang everyday I was planning to tell Brother Bo, I quit already. Okay na po yan. And then habang lahat ng yan, pawis na pawis ako. Tapos mamaya-maya may aling papasok. Pagpasok ng ali, ito yung sabi niya sa akin, Boy. Medyo yung itsura. Boy. Ano meron dito? Po? May feast po, mamaya. Oo, nakita ko nga yung announcement sa baba. 7th floor kasi ito eh. Sa ground floor, sabi, nakita ko nga yung feast mo. Oo nga, feast nga ito. 7:30, no? Oo. Darating si Brother Bo. Po, sa PICC po kasi siya eh. Hindi po siya darating. Sabi niya, okay. So, sinong speaker? With this proud, Siyempre, pawis ako, so ginanong ko muna yung pawis ko ng konti. Ma'am, ako po. Chansilan po. And I could remember the look on her face. She looked at me from my head to my feet, back to my head, back to my feet. Tapos sabi niya, ikaw? Hindi si Bo. Then she moved out of the room. Tatandaan niyo, may hawak akong upuan nun. So inupuan ko, kayo naman, anong balak yung gawin ko? And it was one of the rarest times na I really, ano ba yan? Parang nagreklamo kay Lord. Reklamo talaga ako. Lord! Ang hirap-hirap na nito pinapagawa mo. Tapos talaga ito sabi ko sa kanya, huwag ka namang asar. Nangasar ka pa eh. Siguro, kasi lakas ko mang-asar. So alam ko paano siya, alam mo yun, kung paano mang-asar ang isang tao. Parang feeling ko ganun din mang-asar ang Diyos. Di ba? May papadala siyang babae, mang-asar, sa alis na. So sabi ko, Lord, huwag ka mang-asar. Then, it's not a physical touch. But one of the rarest moments, I felt an embrace from the Lord. I cannot explain it eh. Pag na-experience yun, you won't be able to explain it in words, but you just felt His embrace. Tapos parang narinig ko parang lang naman parang sabi niya, ikaw naman, nagbibiro lang ako. O, sige na, trabaho na. O, taba. Feeling ko, ginaganong-ganon pa yung bilbil ko. Teka, taba. Trabaho na. Then I would give my best. Laban lang, tuloy lang. It's a happy burden kasi. Tapos yung a-attend, ganito. Parang tayo ngayon. Actually, mas marami na nga tayo ngayon eh. Etong section lang na to, siguro kalahati lang yan ang a-attend. Si Sarah po yan, yung isa, yung may salamin. Tapos tignan nyo, bakit napakalapit ng picture? Kasi wala na pong tao dito. The next week, laban na naman. Laban lang, tuloy lang. Kasi alam mong happy burden siya eh. Alam mo ito yung burden na galing kay Lord eh. Tapos alam mo yung ibibigay mo yung best mo pero wala talaga. Parang next slide. Parang 3 na lang sila. Ha-attend. Tapos the question that I always ask myself, will you only give your best when there's results? Kasi, madali mag-talk, bibigay ko yung best ko, Lord, basta puno Ha! Ginawa ko yung best ko. The Lord is asking me always, will you only give your best if you see the results that you want to see? Or will you give your best because you love me? Will you give the results that you want because you want to see the results that you want to see? Or will you give your best because you love me? Sabi ko kay Lord, both. Grabe ako magdasal eh. Hindi ako isa, both, Lord. I want that both. I want them both.
Isama mo ako sa burden mo. Actually, ang parating kong dasal kay Lord. Dati ang dasal ko, Lord, i-bless mo naman tong plano ko. Ito, Lord, may plano ako kaya, bless mo. But lately, my prayer has transformed. Diba, Lord, bless mo yung plano ko. 2, Lord, isama mo ako sa plano mo. Siya yung may plan. Isama mo ako, Lord, sa plan mo. So before the pandemic hit, the whole world, Fee Salcedo was like this before the pandemic. As you know, you've been here. Yung iba sa inyo, nandyan na yung mga panahon na yan. Nagpapasalamat ako actually sa mga time na yan. Yung mga pumapasok na financial advisor, nandyan sila sa likod. Ngayon, may biggest givers at the feast right now, after many years, they're financial advisors. Pero during that time, wala mga benta. Walang mga kinikita. Pero laban lang, sunod lang sila sa feast. Tingnan mo, may mga nakaupo pa sa sahig. Tapos, next slide. Sa labas, ganyan po yung itsura natin. It was really, again, because of the work of the Lord. Talagang sabi ko, Lord, okay, you want to see results, and you want to, because you love me, Lord, dalawa. I don't want to choose. Because at the end of the day, Lord, I want to love you and I want to love people. That's why, I don't know why, ang galing talaga ng timing ni Lord. Because this is very small in our, kasi malakas ulan, hindi natin sinasadya. Pero next week, feeling ko puro tayo ulit. Because I'm itching to open these walls on August. Walking around these walls, wonder how they fall. When you open that, you will bless more people. Marami kang maliligtas na marriages. Marami kang papasahin sa trabaho nila. Maraming mga depression, kamatutugunan. May pupunta ba? I've seen you move. You move the mountains. And I believe I'll see you do it again. Palabas mo nga yung picture ulit, Adrian. I've seen you move. You move the mountains. Nikki, ikaw pala yun. And I believe I see you. Ito pa ba boyfriend mo na ito? You made a way. You made a way when there was no way. And I believe I see you do it again. The Lord can do it again. In Jesus' name we pray. Amen. Can we all stand, please? We are not called to be comfortable, ha? Excited na ako. Saan natin pupwesto sa genetics? Pag binuksan yan. Saan kayo pupwesto? Ha? Dito na kayo pupwesto sa likod. Tapos gusto ko yung cocktail table sa loob na para aircon na tayo sa cocktails natin. Dami kong naiisip, no? Malaro po isip ko talaga, ha? Lahat ng bagay. Kaya,
And I want to thank all the servants, all the volunteers. Can we give them a big hand? Maraming salamat sa ating ushers, kala RA, sa ating intercessory team na nagdadasal sa atin, kay Flex na tagapatay at saka hindi ilaw lang yan. Pero imagine mo, napakabigat ang trabaho niya. Diba? Sa lahat po talaga. Kay Adrian, sa visual, sa lahat po. Sa nagbibilang ng love offering natin. Thank you. Thank you. Sa mga pumunta. Because I really believe you'll never be alone when you love. Bakit feeling ko alone ako? Kasi nag-expect ka ng love in return. That's not love. Because when you love, you just give. May mga kakilala kayo mabilis lang mag-give up sa buhay. Tapos masyado namang invested kila, sino ba yung mga nag-break ngayon? Kila Rico Blanco, Maris, invested talaga. My last message for everybody is this. Don't wish life was easier. Wish you were better. And every week, as you attend, you will be better. You will be better. You will be better. You will be better. Amen? Last. For Jesus, Sabbath consists of 3 essential parts. Enjoying His presence, trusting His provision, and loving God's people. Kung hit mo yan tatlong yan, my dear friends, you are experiencing Sabbath. Kaya minsan, pag busy-busy ka na sa trabaho, pause. Pakisabi nga, pause. And enjoy His presence. Tapos, kapag feeling mo, Lord, kukulangin ako you can pause and put your hands over your heart and say, God will provide. Can we do it together? Put your hands over your heart, please. And say, God will provide. Amen? Tapos, nagmamahal ka. Nagtatry ka magpatawad. Yung katabi mo, kahit gaano siya kahirap mahalin, minamahal mo, pinapakinggan mo. When you have these 3 essential parts, naghahanda ng kasal yung iba dito, pag stress na kayo, enjoy His presence. Trust His provision. At magmahalang kayo. Kinasal na kayo, may mga problema darating, pause, enjoy His presence. Trust His provision. Love God. Recently, I lost my dad, as you know. Madami akong ginawang pausing and just enjoy the presence of the Lord. Trusted His provision. And love. Mabayad akong tuition fee. I enjoy God's presence. Trust His provision. And love God's people. When you have these 3, okay na. Amen? I'll dive deeper pa next week. May isa pa tayong talk before we end the whole series about rest. Magkukuha ako ng mga notes ko sa mental health classes namin. Connected with God's grace and God's love. That will be next week. Amen? In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. If it's comfortable for you to open your palms like this, as if you're receiving an embrace from Him, grace from Him, right now. And tell Him, Lord, at the end of the day, all I want is you.
your provision, your love, your grace, your healing, your touch. All of this we pray. In Jesus' name.